Magandang umaga. Narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Natagpuan sa isang quarry site sa Capas, Tarlac ang mga bangkay ng nawalang beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at nobyo niya Israeli na si Chuck Cohen. Lumabas sa autopsy na nagtamo ng tig-2 tama ng bala sa katawan ang mga biktima. 2 sa 4 na persons of interest na nasa kustodiya ng mga otoridad, mga pulis sa awol o absent without leave. May unang balita si Salima Refran. Sa masukal na bahagi ng isang quarry site sa Capas, Tarlac, nagtapos ang mahigit 2 linggong paghahanap sa Kapampangan beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at kanyang Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen. Magkatabi ang naaagnas ng katawan ng magkasintahan ng mahukay ng CIDG Tarlac at Scene of the Crime Operatives. Isang lalaki ang lumapit sa pulisya para magbigay ng impormasyon sa pinaglibingan kina Lopez at Cohen. Siya po yung nakapagturo sa atin kung saan po talaga inilibing o ibinaon po itong mga biktima. So if not for him, baka medyo hanggang ngayon ay naghahanap pa rin po tayo. Sa resulta ng autopsy ng NBI, tig-2 tama ng bala ng baril ang tinamo ng magkasintahan. Si Lopez, kinamatayan tama sa likod. Ang bala tumama sa kaliwang baga bago tamaan ang kaliwang ugat sa puso at lumabas sa kanyang kaliwang dibdib. Binaril din siya sa kaliwang hita dahilan para magka-fracture ito. Ang slug naiwan pa sa kanyang kaliwang binti. Si Cohen harapang binaril sa kaliwang dibdib. Ang bala tumama sa kanyang kaliwang baga. May isa pa siyang tama sa kanyang kilikili. Sa babae may nakuha kaming slug to be submitted to the ballistic examination. Ang DNA naman ay ang SOCO ang nag-conduct at I don't know the result yet. Pero so far, mga 99% ay yung 2 bangkay ay yung hinahanap natin. 4 na person of interest na ang hawak ng PNP na iniimbestigahan sa pagpatay kina Lopez at Cohen. Bago mahukay ang mga labi, sinalakay ng mga otoridad ang bahay ni alias Brandon, ang real estate consultant na huling kinatagpo ng magkasintahan. Sa bisa ng search warrant, hinalughog ang bahay at nakuhanan siya ng baril at granada. Sabi ng kanyang misis, hindi kanila ang mga nakuha. Isa pang person of interest ang inaresto nung Sabado matapos makuhanan ng mga armas. Pag-alaman po natin na awol na pulis po ito na na-dismiss po noong February 2020. So, isa po siya doon sa inaresto po natin at isa pa pong awol na pulis na na-dismiss naman po noong 2019. May inquest po sila po ma'am for violation po ng Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition and violation po ng Republic Act 9516 or illegal possession of explosives po. Nauna nang inarestong isang sibilyan noong Huwebes para sa illegal possession of firearms, ammunitions and explosives. Pang-4 ang lumutang na key witness sa kaso. Matipid sa impormasyon ng mga otoridad sa takbo ng investigasyon at sa tunay na motibo sa krimen dahil nagpapatuloy pa ang kanilang operasyon. May nakikita na po tayong clear indication kung bakit humantong sa pagpatay po nitong 2 biktima. Pero ma'am, tukoy na po ba natin kung sino po yung mastermind dito? Kasama po yan ma'am, doon sa ginagawa po nating case build-up, meron na po tayong indikasyon na alam na po natin kung sino po yung pinakautak po dito sa nangyaring pagpatay po sa 2 biktima po. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Para sa dagdag na detalye tungkol sa pagkamatay ng pageant contestant na si Geneva Lopez at kanyang nobyong si Yitzhak Cohen, makakapanayan po natin ngayong umaga PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Colonel Jean, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Ivan, sa lahat po ng inyong taga-subaybay sa inyong programa. Magandang umaga po. Ma'am, lilinawin lang po sana namin yung timeline. June 21, huling nakita yung magkasintahan. June 22 na madaling araw, nakita nang nasusunog yung sasakyan nila sa Capas, Tarlac. So, posible ho sa 2 araw na yun, doon sila pinatay? Base po sir sa information na ibinigay po sa atin ay huli po silang nakita sir na buhay nung June 21. In fact, yung mismong pamilya nga po ang nagsasabi na ang huling contact po nila ay June 21. Nakita po na nasusunog yung kanilang sasakyan ng madaling araw po ng June 22 at naniniwala po tayo base po sa mga ebidensyang ating nakalap na bago pa po sunugin yung kanilang sasakyan ay pinatay na po itong mga biktima. Okay. Ito ho pagpatay, Colonel Jean, ito ho ba'y premeditated, pinlano o
Nagkagulatan ba, nagkabiglaan at yung mga suspect napilitan na lang silang patayin at itago itong mga biktima? May mga indication po, Sir Arban, na itong pagpatay po sa mga biktima ay planado po. Okay. Ang kasunod pong tanong ng mga kababayan natin, marami talagang nahihiwagaan dito, na naiintriga. Ano ba talaga ang dahilan? Bakit pinatay itong magkasintahan? Meron na po tayong binubuo na teorya, Sir Arban, subalit hindi pa po natin maibigay yan dahil magkakaroon po ng pagpupulong ang inyong PNP, pati na rin po yung pamilya, and of course yung NBI na hiningan po ng tulong ng kanilang pamilya, kaya hindi ko pa po maibigay. But what I can assure you, Sir Ivan, ay maganda po yung tinutubok po nitong ating investigation. And in fact, hinahanda na po natin yung ilang mga dokumento at ibang mga ebidensya para makapagsampa po tayo ng kaso. At gusto po natin ng maisampa po natin kaso ay talagang matibay na buo po yung ating teorya sa kaso po na ito. Naintindihan po namin, Colonel, pero ipursu ko lang po itong punto na to. Ang target ho talaga rito, si Mr. Cohen o si Geneva? So, sa ating mga nakalap na ebidensya at sa ating pag-iimbestiga ay talagang dalawa talaga sila na ine-expect na darating nung araw na yon. At sabi ko nga, may mga statements na tayong nakuha at mga ebidensya na nagsasabi na itong pagpatay sa dalawang biktima ay planado mula pa sa simula. Okay, panghuli na lang po. May kinalaman ho sa pera. At the very least, can we say na may kinalaman ito sa pera? Hindi po natin maiaalis yung theory at posibilidad na may kinalaman po ito sa pera. At syempre po yung sinasabing transaksyon sa lupa nitong mga biktima at itong mga nakausap po nila bago po sila napaulat na nawala po. Okay. Ito hong resulta ng autopsy, ma'am, may indikasyon ba na pinahirapan muna yung mga biktima bago sila pinatay? Well, nakita po natin yung kopya po ng autopsy report na ibinahagi po sa atin ng NBI at naipasa na po yan sa SICG. Wala naman pong nakalagay po doon sa kanilang findings na may mga iba pang injuries or wounds po yung ating mga biktima, except of course doon po sa gunshot wounds na kanilang natamo na ginaresulta ng kanilang pagkakapatay. Colonel Jean, 4 na persons of interest po ang hawak ninyo. Ano hong connection nila sa isa't isa at ano ang naging partisipasyon nila sa krimen? Yung isa po dito na naaresto natin noong July 6 ay ito po yung tumatayo na middleman na real estate agent na huling kinatagpo po ng ating mga biktima bago po sila na ulat na nawala at itong isa po ay may malaki ring partisipasyon dito sa nangyari sa mga biktima, pati na rin po yung isang naaresto. Yung tatlo po nating naaresto ay malaki po ang involvement dito sa kaso po na ito. Sila po mismo ang bumaril, ganun ba? Ayaw po muna po natin sabihin ang mga detalye, Sir Ivan, sa ngayon po. But what I can say right now, Sir Ivan, ay malaki po ang naging papel po nito mga tatlong nahuli po natin ng mga nakakaang araw po. Sa raid naman po na isinagawa ng PNP, dun sa dating police at middleman sa pagbebenta ng lupa, may nakuha ho kayong mga illegal na armas. Pero bukod doon, ano pa ho mga nakita ninyo sa loob ng bahay na maaaring ma-connect sa kaso? Yun pong mga barel at mga granada po na nakuha po sa kanya ay isasubmit po natin yan sa crime cross-matching at ballistics at para i-determine po kung ang mga baril po ba na ito ay nagamit sa anumang klaseng krimen po. Okay. Colonel Jean, abangan po namin ang iba pang detalye ng investigasyon ng PNP kaugnay po nitong kasong ito. Maraming salamat po sa oras ninyo. Maraming salamat po, sir. Nakausap po natin PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Pinag-aaralan ng Department of Health kung dapat na bang ipagbawal ang mukbang vlogs kasunod ng pagkamatay ng isang vlogger. At kaugnay niyan, makakapanayan po natin si DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang umaga po, Asek, si Maris Puet at live po tayo sa Unang Balita. Hi, magandang umaga, Maris. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa atin. Alright, Asek, una po sa lahat, kasunod po ng public health warning na inilabas niyo po nung Biyernes, nung nakausap ko po kayo at si Secretary. Malaki na po ba ang tsansa na iban na nga sa bansa ang mukbang vlogs? Kumusta po ba ang investigasyon natin doon sa vlog ni Dongs?
Yeah, Marisa, ang ating regulation kasi isang spectrum yan, no? Mula sa sinabi nga ng Secretary na public health warning na ginawa na natin, papunta dun sa ban, pero marami pang mga hakbangin sa gitna. Kasi kailangan malaman natin ano ba ang dahilan kung bakit itong mukbang saka yung bangson, yun yung dalawang salita, no? Eating while broadcasting, kaya siya tinawag na mukbang in Korean. Kailangan natin tignan, ano bang sitwasyon? Meron ba yung mga mental health conditions involved? Ano yung kanyang sibling epekto sa ating pagkain at sa mga viewer at sa gumagawa? So, hindi pa ban kaagad. Alright. Pero sa dami po ng content creators online, paano po kaya mamomonitor kung sakasakali? Yeah, isa pang magandang punto yan, Maris, no? Kasi remember, you mentioned content, no? Ang public health kasi ayaw rin natin na masyadong nag-i-impinge on free speech. Kung kailangan, ay kailangan gawin. Pero kung tayo ay hindi naman dapat gumawa noon, may ibang paraan, doon tayo pumupunta. Kasi pati yung monitoring, mahirap gawin yan eh. What makes a particular broadcast mukbang, which is a threat to public health, if that is established, versus ibang bagay na maaaring expression lamang. Yan ang mga kailangan nating gawing pulido para hindi tayo mat-challenge sa korte kung kailangan nating gawin mang itong ban. Ano-ano po ba ang posibleng epekto ng ginagawang mukbang sa ating katawan? Kasi karaniwan naman po, kung halimbawa, i-video mo yung sarili mo, parang mukhang kinakain mo yung ganun karami, pero sa totoo naman, hindi naman talaga nila kinokonsume lahat. Ano ang epekto nito? Yes. Over the weekend, tinignan namin itong mukbang phenomenon nga, no? At mukhang dalawang aspeto yung kailangan natin na aralin. Una, yung napag-usapan na natin noong Friday kasama si Secretary Herbosa, yung dietary aspect. National Nutrition Month pa naman ngayon, dapat pinggang Pinoy ang pinag-uusapan, yung go, grow, and glow food. Sakto, Pag puro grow, kasi yung fried chicken, kunyari, no, puro grow yan, puro karne, puro protina. So hindi balanse, tapos yung pinggan, hindi pinggan, kundi palanggana. So hindi siya tama sa portion size. But the other aspect, Maris, is also yung dahilan kung bakit may nanonood, no? No, sa aming preliminary research this weekend, apparently kaya siya sumikat kasi maraming feelings of loneliness na mukhang nare-resolve kapag nanonood sila ng isang mukbanger, ng broadcaster kasi feeling mo nakikikain ka. Yun yung parang titignan naming aspeto. Alright, pero gaano lang ba dapat karami yung kinakain ng isang tao sa kada meal o kaya sa buong araw? Right. So, una sa lahat, tignan natin yung ating standard na plato, no? Kaya tinawag siyang pinggang Pinoy. Yung pinggan natin, typically, isang pinggan na tama na eh. And it can also be smaller for depending sa ating activity level or sa ating size. Siyempre, ang bata, mas konti. Ang matanda na mas aktibo, mas marami. Tapos huwag natin kalimutan yung balance. Sa mukbang kasi, typically, Marie, sa mukbang, isang uring pagkain lang. Ang balance, dapat meron kang prutas at gulay na halos kalahati ng plato. Okay. Tapos nasa mga 1/4 yung carbohydrates. Baliktad pala, 1/2 yung carbohydrate, 1/4 yung ating vegetables and fruits, tapos yung other 1/4 yung ating grow foods, yung ating proteins. So yun yung dapat kinakain natin. So hindi na po ba dapat nagte-take two kapag halimbawa nasa handaan? Well, ako nagte-take two ako. It's a matter of personal preference. And also your body's signal. Ang ating katawan ay mayroon napakalakas na mga chemical, hormonal signals. So kapag napupuno na tayo, yung term na ginamit ni Secretary Herbosa, yung satiety, it's a medical term na ibig sabihin busog ka na. So pag naramdaman natin yung kabusugan, typically ay tama na. Alright. Sabi ng isang content creator naman na nakausap ko rin nung Biyernes sa ASEC, yung pagmumukbang daw, hindi naman lahat masama ang naidudulot. Dahil may mga viewers sila na nagpapasalamat sa kanila dahil nakakatulong daw yung ganong klase ng vlog sa kanilang eating disorder. Yung mga walang ganang kumain, kapag napapanood sila, nakakakain at syempre gumagaling sila. Hindi naman daw laging sa cancer o sa kung anumang sakit namamatay daw ang tao. Minsan sa gutom na namamatay din. So ito raw ay nakakatulong sa kanila. Yan ang kailangan natin tignan, Maris, na yan yung second aspect. Yung napag-usapan kasi natin is about the dietary. Yun nga, kung gaano karami, kung anong klase yung pagkain. Pero yun yung medyo natututo rin yung Department of Health, no, na tinignan namin. Sabi ng mga international analysts,
Itong mukbang, kaya siya naging sikat kasi meron pakiramdam na para kang nakikisalo. Nakaupo ka sa harapan ng TV, kumakain ka mag-isa, pero dahil merong vlogger and yung traditional na mukbang is live. So pwede kang mag-text, pwede kang, parang unang hirit na kumakain kayo sabay-sabay. Yes. Tapos sa harapan ng TV, tapos kinakausap niyo yung viewer. So nagkakaroon ng feeling. Now, the question, Maris, is, baka naman pwede yung kinakain hindi excessive, hindi high in salt, fat, and sugar. It can actually be a Filipino version na gawin nating pinggang Pinoy tapos nakikipag-usap tayo sa ating kababayan. Maybe that's the way forward. Alright. Maraming salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin at sa panahon niyo rin po, DOH spokesperson ASEC Albert Domingo. Makikibalita kami sa inyo kung talagang aabot po ba sa ban na ang mga mukbang vlogs na yan. Salamat po. Oh, okay, Maris. Maraming salamat and good morning. Good morning. Nakakatakdang pirmahan ng Pilipinas at Japan ngayong araw ang Reciprocal Access Agreement. Ayon sa Presidential Communications Office, kagaya ito ng Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Amerika. Layo ng Pilipinas at Japan na palakasin din ang pagsasaray at kooperasyon ng militar ng dalawang bansa. Sasaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpirma ng RAA kasunod ng mga pulong ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Defense Secretary Gibo Chodoro kasama ang counterparts nila sina Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa at Defense Minister Minoru Kihara. Hataw ang cast ng Running Man Philippines bilang opening act sa Run to You concert ng OG Korean runners. Ang saya naman nun! Full of energy sina Glyza De Castro, Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Lexi Gonzalez, Angel Guardian, Buboy Villar at Mikael Daes sa kanilang performances ng ilang Pinoy songs. Si Buboy, kinanta ang Lola Amor hit na Raining in Manila. Sayaw naman ang hinataw ni Miguel at Kokoy, gayon din sina Lexi at Angel. Song and dance number naman ang ginawa ni Glyza. Kwento nila, dream come true ang maging bahagi ng concert ng Running Man Korea at makapag-perform live para sa fans. Masaya naman ang original runners na sina Yoo Jae-sok, Haha, Yang Setchan, Ji Sok-jin, Song Ji-yo at Kim Jong-kook na makabalik sa Pilipinas at ma-meet ang fellow fans. Pansamantala pong nakasara ang isang bahagi ng Legarda flyover. Sinimula na po kasi nitong weekend ang pagkukumpuni roon. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa unang balita live ni James Agustin. James, nagdulot ba ng traffic? Ivan, ngayong umaga wala pa naman tayong traffic na nakikita dito sa bahagi ng Legarda flyover sa Maynila, pero unti-unti na dumarami yung mga sasakyan na dumaraan dito. Abiso sa mga kapuso nating motorista dahil simula nitong weekend ay may pagsasaayos nga po na sinasagawang DPWH sa expansion joints nitong flyover. Asahan na po yung pagbagal sa daloy ng trapiko, lalo na kapag rush hour dahil isang lane lamang sa westbound lane nitong flyover yung nadaraanan ng mga motorista. Naglagay ng mga arrow signages bilang gabay sa mga motorista. Naglatag din ng mga barrier sa bahagi ng westbound lane ng Legarda flyover kung saan may sinasagawang pagkukumpuni ang Department of Public Works and Highways North Manila District Engineering Office. Nitong Sabado, July 6, sinimulan ng DPWH ang pagpapalit sa 19 units ng damage expansion joints. Kaya isang lane lang muna ang nadaraanan ng mga motorista. Regular na ruta pa man din ito ng mga jeep na may biyaheng Divisoria at Quiapo. Sabi ng mga jeepney driver, malaki ang epekto nito sa traffic, lalo na kapag rush hour. Wala pa nga yan, di pa ginagawa yan. Sobrang na traffic dito eh, gawa nga ng Connecticut. Lahat ng mga truck dito. Pag ginawa pa yan, lalo na, imbudo na yan. Wala nang choice, di na alam anong gagawin dyan. Umaga, traffic na dyan. Pagpasukan. Pero tsaga-tsaga lang kasi ito yung way nyo eh, no? Oo, wala na may bandadaanan. Ang taxi driver na si Virgilio, iiwasan na raw muna ang pagdaan sa lugar. Matraffic eh. Kasi abala sa amin yan. Kasi katulad sa amin, nagbaboundary kami, sir. Kapag natapos ang pagpapalit ng mga expansion joints sa westbound lane ng flyover, isusunod ang eastbound lane o yung lane na patungong Magsaysay Boulevard. Inaasahang makukumpleto ang pagsasaayos nito sa November 6.
Samantala, Ivan, ito nakikita nyo, ito yung bahagi nitong Ligarda flyover kung saan may sinasagawang pagsasaayos yung mga tauhan ng DPWH. Ang diskarte kasi nila, portion by portion po yan. Yan yung unang bahagi pa lamang. Kaya yung mga motorista na galing sa area dito ng Poreza, Santa Mesa at papunta sa Ligarda, yan po yung sasalubong sa kanila pag akyat dyan sa flyover. Siguro mga 30 metro po yan na isang lane lamang yung nadaraanan, pero paglagpas naman ay 2 lane na yung madaraanan ng mga kapuso nating motorista. Kanina naiipon yung mga sasakyan, pero ngayon tuloy-tuloy naman yung nakikita natin. Silipin naman po natin yung lagay ng trapiko dito sa kalsada sa gilid at baba nitong flyover. Yan nakikita nyo po, naiipon yung mga sasakyan dahil dun sa traffic light, dahil yung mga pakanan ay tatago sa Lacson Avenue, diretso sa Espanya Boulevard, habang yung mga pakaliwa naman po ay diretso doon sa Mabini Bridge na patungo naman po sa area ng Makati. Kaya abiso sa mga kapuso natin, kung maiiwasan nila ito dahil marami naman pong alternatibong ruta dito sa area ng Sampaloc at Santa Mesa sa Maynila, iwasan na muna nila itong lugar dahil tatagal pa nga po hanggang November 6 itong pagsasaayos na isasagawa ng DPWH. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Naniniwala ang kapatid ng Israeling pinatay sa Tarlac na pera ang motibo sa pagpatay sa kanya at kanyang kasintahang si Geneva Lopez. Patuloy naman ang pagdating ng mga nakikiramay sa pamilya ni Lopez. Mula sa Minalin, Pampanga, may unang balita live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Susan, simula pa kahapon, tuloy-tuloy na yung pagdating ng mga kaibigan at kamag-anak ni Geneva Lopez dito mismo sa chapel para makiramay sa kanyang pagpanaw. Puno ng pagdadalamhati ang pamilya ni Geneva Lopez, ang beauty pageant contestant na 2 linggo nawala kasama ang kanyang Israeli fiancé na si Yitzhak Cohen at natagpo ang patay sa Tarlac noong Sabado. Yung takot na naramdaman mo nung panahon na pinapatay ka. Sana ako na lang din yung nakaramdam nun, hindi na ikaw. Sana, mahal naman ko yung kapatid ko. Kung kami, wag mo kaming isipin kasi kaya namin to. Mabait, matulungin at masayahing kaibigan daw si Geneva. Willing siya lagi na tumulong, whether emotionally, spiritually, at kung ano man pwede niya maitulong. Kung pwede lang humingi ng wish na palit na lang kami, ganun ako willing na ipagpalit yung buhay ko, kapalit kung nasan siya ngayon. Nahukay ang labi ni Geneva kasamang Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen sa isang liblib na bahagi ng barangay Santa Lucia, Kapas, Tarlac nitong Sabado. Sobrang sakit ko kasi hindi mo ma-imagine. Sobrang saya nilang dalawa. Kaya nakakalungkot lang na may mga ano-ano mga nagpa-speculation sa bansa. Bukod sa pagiging beauty pageant contestant, aktibong miyembro ng kanilang simbahan si Geneva. Besides pageant, she was an active Christian. Sa opisyal na pahayag na nilabas ng pamilya ni Geneva, nagpasalamat sila sa mga tumulong at naglaan ng oras para mahanap ang kanilang kaanak. Humihingi rin ng privacy ang pamilya sa publiko sa oras ng kanilang pagdadalamhati. Iuuwi naman sa Israel ang labi ni Yitzhak para sa burol na naaayon sa kanilang tradisyon. Sabi ng kaniyang kapatid, hindi bibili ng lupa si Yitzhak nang pumunta sa Kapas, Tarlac noong June 21. He went to get a title of the land, about the land, and also to sell a land, not to buy a land. My brother was buying getting a land for a collateral of a land, collateral of a loan, basically. He didn't come with any money. He came for a meeting with one of the suspects, just because he was telling him that he is ready with the papers for the land and that he have a buyer. Naniniwala si Yaniv na pera ang motibo sa pagpatay dahil may kaugnayan aniya ang kanyang kapatid sa loans at mga lupain. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pakikiramay ang Embahada ng Israel sa Maynila. Nagpasalamat sila sa otoridad sa pagsisikap nitong mahanap ang magkasintahan. Tiwala raw silang mapananagot ang mga nasa likod ng krimen. Nakikipag-ugnayan at tinutulungan na rin ng Embahada ang pamilya Cohen para maibalik ang labi ni Yitzhak sa Israel.
Samantala, Susan, isang sanctuary naman ang itinayo ng mga kaibigan at kamag-anak ni Geneva sa kanyang hometown sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga para doon sa mga nais makiramay pero hindi na makakapunta pa dito sa chapel kung saan nakalagak ang urn ni Geneva. Susana? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Simula na ngayong araw ang pitch black exercises sa Darwin, Australia. Lalawakan niyan ng Pilipinas at iba pang bansa. Nilinaw ng Philippine Air Force na walang kinalaman sa issue sa West Philippine Sea ang paglahok nila sa pitch black exercises. May unang balita, si Chino Gaston. Sa unang pagkakataon, magdadala ang Pilipinas ng sariling fighter jets sa Pitch Black Exercises 2024 na gagawin sa Darwin, Australia. Tampok sa military exercise ang mga interoperability flights, night flying, simulated aerial attacks at pag-interdict o salubong sa mga unidentified aircraft na papasok sa airspace ng bansa. 21 mga bansa ang magiging kalahok sa Pitch Black 2024 exercises na gagawin dito sa Darwin Air Base sa Darwin, Australia, kung saan nagpadala ng malaking contingent at mga FA-50 fighter jets ang ating Philippine Air Force. Dito, inaasahang magpapakita ng galing itong mga fighter jet pilots natin at mabibigyan din sila ng pagkakataon na ikumpara ang performance ng ating mga fighter jets kumpara doon sa mga mas makabagong aircraft mula sa ibang bansa. Sabado dumating lula ng Royal Australian Air Force KC-30 transport aircraft ang mga crew at maintenance personnel para sa mga FA-50 fighter jets. Dumating na rin ang mga contingent ng Italian Air Force at kanilang mga fighter jets. Darating din ang mga fighter jets mula US, UK, Japan, India, Canada, France, Germany at iba pa. Ang mga fighter jets ng Pilipinas, paparating pa lang. Halos 200 tauhan ng Philippine Air Force ang makikilahok sa pagsasanay. Paglilinaw ng Philippine Air Force, walang kinalaman ang paghahanda sa pitch black sa tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa mga nangyayari ngayong issue o concern, lalo na sa ating rehiyon, ito ay hindi directly involved doon sa issue na ito. Dahil wala pa man iyon, matagal na tayong lumalahok sa mga ganitong exercise. Nagkataon lamang na ngayong taon na ito o iterasyon ng Pitch Black 2024, naglayo na tayo na sumali, nakasama ang ating mga eroplano. Magandang pagkakataon din daw ang Pitch Black para makita ang performance ng iba't ibang fighter jets mula sa iba't ibang bansa upang makatulong sa pagpili kung ano ang bibilhing multi-role jet fighters na ang budget ay inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula rito sa Darwin, Australia, ito ang unang balita, Chino Gaston para sa GMA Integrated News. Nananatili sa Escoda Shoal sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang tinaguriang monster ship ng China ayon sa Philippine Coast Guard. Sabi ng PCG o ng PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, tila binabantayan nito ang BRP Teresa Magbanwa. Batay sa monitoring ng Sea Light, may layo ang monster ship ng China na 500 hanggang 800 meters mula sa Magbanwa. May kasama rin daw itong 2 Chinese Maritime Militia vessel. Wala naman daw itong ginagawang agresibong kilos. Sa bandang Ayungin Shoal naman, namataan ang 2 barko ng PCG na binubuntutan ng mga barko ng China. Sa gitna ng issue sa West Philippine Sea, hinihiling ng PCG na pondohan ang mga marine scientists ng bansa. Ang UPMSI, they have what they call the National Research Fleet, yung NAR fleet. Again, they lack funding to support their logistical requirements para magkaroon din tayo ng mga research vessel na tutugon sa pangangailangan ng ating mga marine scientists. Pamemeke umano ng incorporation papers at paggamit ng pangalan ng ilang tao na wala namang kinalaman sa Pogo ang ilan daw sa ginagawang modus ng Pogo sa bansa. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, kasama rin sa iniimbestigahan ng mga otoridad ang natagpuang gas vent incinerator sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. May unang balita si Mav Gonzalez. Sa susunod na pagdinig ng Senado sa Miyerkules, pagtutuunan ng pansin ang ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ipinasampina na ng Senate Committee on Women and Children ang may-ari ng Lucky South 99, pati ang may-ari ng lupa dahil hindi sila sumipot nung huling pagdinig. Ito yung landowner para
sumagot at magbigay ng paliwanag kung bakit sa loob ng compound nila merong ganitong mga torture at pangyayari. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, nakikita niyang modus ng mga pogo ang pamemeke ng incorporation papers kaya hindi matuntun minsan ang mga totoong may-ari. May Chinese na sindikato na nasa likod nito, tapos meron silang mga local na mga partners o local na ginagamit. Ito yung mga gumagalaw para makakuha ng permit at papeles. Sabi pa ni Gatchalian, minsan ay gumagamit lang umano ng taong ni walang kinalaman sa pogo. Halimbawa, sa Bamban Tarlac Pogo, lumabas na mga tindera ang ilang incorporator. Ipinasabpina na rin sa susunod na pagdinig sina Bamban Mayor Alice Go at mga kapatid niya. Kapag hindi sila dumalo, maaari silang ma-cite in contempt at ipaaresto ng Senado. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Go pero wala pa silang bagong tugon. Pero nauna nang sinabi ng kanyang abogado na hindi pa tiyak kung dadalo si Go sa pagdinig. Samantala, iniimbestigahan ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang gas vent incinerator na natagpuan sa Porac Pogo Hub at kung konektado ito sa mga report na may mga empleyado o manong crinimate doon. It was confirmed by the Provincial Director of Pampanga Police that they were able to find around 9. And if I'm not mistaken, 2 of those or 3 were found in Porac. We'd have to find a definite link, otherwise it would remain as conjectural. Nakikipag-ugnayan na raw ang PAOK sa Pampanga Police ukol dito. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Muling pinamulaanan ni Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil na sangkot siya sa illegal na Pogo Lucky South 99. Sa isang pahayag, sinabi ni Mayor Capil na walang katotohanan ng mga umano'y mapanirang akusasyon sa kanya. Nakasisira daw ito hindi lang sa kanya kundi sa buong bayan ng Porac. Kaugnay nito, napilitan daw ang alkalde na maghain ng kaukulang reklamo. Hindi niya direktang pinangalanan kung sinong sinampahan niya ng reklamo. Iimbitahan muli si Mayor Capil sa pagdinig ng Senado ukol sa ni-raid na Pogo Hub sa Miyerkules. Samantalang wagi ang ilang Kapuso stars at projects sa 7th Entertainment Editor's Choice. Itinanghal na box office heroes sina Asia's multimedia star Alden Richards at Julia Montes para yan sa pelikulang 5 Breakups and a Romance na collaboration project ng GMA Pictures, Cornerstone Studios at Myriad Entertainment. Box office heroes din ang Kapuso primetime royalties sa sina Dingdong Dantes at Marian Rivera para sa pelikulang Rewind. Kabilang naman sa Movie Icon Awardees si asawa ng asawa ko star Gina Alahar, pati na si Pepito Manaloto actress Nova Villa. Congratulations, Kapuso!